Oh, mag-react tayo doon sa naging pahayag ng DILG at ng CIDG na nagrerekomenda sila to file anti-hazing charges against Tab Baldwin and 10 others na kasama doon sa Aurora nung nangyari yung pagkalunod ng dalawang player. Okay? Panoorin niyo yung interview ni Christian Esguerra kay John Vic Remulla. Medyo na-explain niya ng klaro doon, yung mga iba't ibang detalye nung pangyayari. Pero isa ang talagang nakuha yung atensyon ko na pinaka nagulat ako dun sa mga nalaman natin ngayong araw. At yun ay alam ni Tab Baldwin yung oras ng low tide at ng high tide. Okay? Yung part na yon hindi ko inexpect. Nagulat din ako, okay, na nung sinabi ni John Vic na definitely alam ni Tab Baldwin yung low tide, kaya 4:00 ng umaga nung tumakbo yung mga players sa beach, yung low tide, parang matigas ata yung tinatakbuhan nila. So may epekto yun pag low tide So doon sila tatakbo. Kaya 4 AM. O pag tinignan mo din yung low tide, syempre malalaman mo din yung high tide. Okay? At yung high tide nung hapon na yun, nung araw nung nangyari yung pagkalunod, ah, baka doong oras sinabay ni Tab Baldwin yung practice do'n sa katabi ng dagat, okey? So sinadya niya na yung oras ng practice na yung mga players nasa tubig ay panahon ng high tide. At yun daw yung pinakadelikado, tingnan mo nga naman kung 'di ba naman may pagkademonyo yang, sinabay, So kaya pala nung kakasulong parang nung players dun sa tubig na yung iba hanggang, tuhod, hanggang baywang, biglang tumaas na kaagad, biglang dumating na kaagad yung mga rip current kasi yun yung oras na papasok yung high tide. At, sinasabi ni John Vic malamang daw alam ni Tab Baldwin yon kasi kung alam mo yung oras ng low tide malamang na isa lang naman ang tinitignan nun, makikita mo rin yung oras ng high tide. Dun ako nagulat, naisip ko napakasamang tao naman ito si Tab Baldwin na kung talagang sinadya niya yun na ipa-training yung mga players ng ganong oras. Kasi ang bilis 'di ba magtataka ka 'di ba parang napakamalas naman ng mga players, pagsulong mo sa tubig dun biglang tatama yung rip current, doon biglang 'di ba maaanod sila papunta dun sa tubig. Sinasadya, 'Yun ang lumalabas dun sa mga sinasabi ni John Vic Remulla, okey, sa kanilang investigasyon. Although hindi 'yun inaamin mismo ni Tab pagdating dun sa high tide, pero, yung sa low tide, nasabi na niya, So, kumbaga pareho na 'yun, makikita mo na din 'yung isang tinginan lang 'yun. Bakit? Okey, 'yun ang palaisipan, sinong nasa tamang utak ang ipapa-training, yung iba hindi marunong lumangoy, 4 daw yung at least hindi marunong lumangoy. Tinanong pa niya the other day, bakit niya ipapa-training ng gano'n sa sa oras ng high tide? Alam niyang may rip current, in fact tinuruan nga niya kung paano gagawin 'pag may rip current yung mga hindi marunong lumangoy, because he wanted that trauma. Okay, yun ang lumalabas sa mga investigasyon. Ang gusto niya is maybe lang, ito parang ito lang yung nakikita ko na pattern, nung ginagawa niya. Yung nangyari kay Babylonia, yung kinukuwento nila Aaron Black, yung anak ni Norman Black, na muntik ng malunod si Babylonia, parang lumalabas parang gano'n din yung gusto niyang mangyari dito sa mga players na 'to. 'Di ba, ayaw naman niyang mamatay, siyempre wala namang may gustong mamatay yung mga players mo, lalo na yung mga star players mo, pero gusto niya yung talagang mahirapan, to the point na they feel like malulunod sila. So ang mangyayari, they will share that trauma and yung bonding na yan, that will last you your whole life. 'Di ba, you come out a better team. Kasi yun ang lumalabas dun sa training, na sinasabi din naman nila Tab Baldwin na ang objective ng mga training is to break you as a person. Yung ego mo, yung yabang mo, na paglabas mo ng training, kumbaga mas ano na, mas matatag ka, mas may camaraderie with the team. Pero 'di ba, paabutin dun sa extent na muntik nang malunod yung mga players 10 years ago,
Tapos yung ngayon, muntik nang malunod yung mga players ngayon and may dalawang ang namatay, 'di ba? How sick can you be para ganong klaseng training yung pagawa mo sa mga bata na walang safety gear. Sa totoo lang, sa mga nakakausap ko din, ah, kapag may life vest lang sana, kung may life vest lang lahat ng mga nagte-training, eh, baka buhay pa yung dalawa. Baka buhay pa yung si Rene tsaka si Divine. Kasi kung may life vest ka, alunin ka man nung rip current, lulutang ka lang, 'di ba? Siguro matagalan, hahanapin ka sa dagat, pero mas malaki chance mong mag-survive kasi lulutang ka. Wala, eh, kasi baka yun ang punto all along, is mahirapan kayo to the point na muntikan kayong malunod. That is how Tab will break you para makuha niya yung results na gusto niya doon sa kanyang training. Okay, at yung mga ginagawa niya yan ay pasok sa Anti-Hazing Act. Okay, so explain natin para sa mga hindi pa rin pamilyar. Kasi ang hazing, ang original na pagkakaalam natin, yung may mga paddle, may bagong membro, gugulpihin nila yung bagong membro. Okay? Sa batas nung 2018, expanded na anti-hazing law nung 2018, hindi na lang yon ang mga elements ng hazing. So, in-expand nila. Hazing is not just initiations. Hazing refers to any act that results in physical or psychological suffering, harm, or injury inflicted on a recruit, neophyte, applicant, or member. O, that applies to a basketball team. Ang sinasabi, ang inamin siguro nung ibang mga assistant coaches doon, yung team building sa Aurora was precisely made to determine which members of the team will make it to the final list na maglalaro sa UAAP. So 20 yung players na dinala doon, 17 yung makakaabot dun sa listahan. May 3 na uupo o baka sa team B kayo. So, parang parang initiation nga in a way. Parang testing grounds nila at wala silang choice. Kung gusto nilang maglaro sa UAAP, kailangan mong daanin itong napakadelikadong pagsubok na ito. 'Di ba? At yun ang problema ni Tab Baldwin. 11 sila, okay, na kakasuhan. And ito mostly yung mga kasama doon sa Dipakulaw, okay? Kasi yung hazing, sa batas na anti-hazing, kung sino yung mga kasama mo, sila yung makakasuhan, okey? Sila yung kasama mong naggawa nung mga activities, around dun sa hazing, eh. So, ang hindi nakasama, bakit hindi nakasama yung team manager, si Epok? Nasa Guam, okey, nasa Guam si Epok. Sinasabi niya parang medyo tutol din nga daw siya diyan. Pero kawawa naman din, dun sa 11 may kasama diyan mga physical trainer, mga ball boy, nandun lang sila. 'Di ba wala naman silang marami diyan hindi din alam na gano'n yung mga gagawin ni Tab kasi first time nila sa Aurora na training. Eh, sana mas maging magaan yung batas sa kanila. At, kay Tab Baldwin naman, sinabi din ni John Vic Rimulya, he is the architect. Siya ang, nag-devise, siya kumbaga idea niya lahat, diabolical idea niya lahat, yung ganyang klase ng training sa beach, okay? Before daw nun, nagkaroon ng training sa La Union, pero hindi ganyan kasi hindi ganyang level yung sa La Union, eh. Iba yung sa Dipakulaw, eh. Kaya dun pinili ni Tab Baldwin. So dun sa La Union, hindi siguro delikado yung naging mga training doon sa beach na yon, okay? So kaya this year, dun na nila binalik sa Aurora. Kahit na 10 years ago, eh merong muntikan ng malunod. Actually, kinukuwento din, eh. Yung daw anak ni Norman Black nga, muntikan na din, kinuwento kay Norman Black, galit na galit si Norman Black. Kaya pala may galit din talaga sila kay Tab Baldwin. Pero yun nga, masikreto, eh, hindi na ilalabas in public, eh. And yun ang isang dapat tingnan, eh, bakit umabot sa ganyan, 'di ba? Na meron palang delikado na ginagawang activity na masikreto. Okay, so as of now, walang criminal, liability na sinasuggest yung CIDG para sa mga taga Ateneo management, kila Father Bobby, sa, athletics office, even sa SMART.
baka daw civil liability, which means magbabayad lang sila, danyos, okey? So, I think patas din naman yung kung danyos. Pero yung sa DOJ na daw ang titingin kung meron pang further na criminal liability, pati yung sa rescue baka may pagkukulang din, may negligence din. Pero ang nangyari nga ngayong araw, eh, na ano na-disprove na yung mga ibang pinapakalat. Yung weights, yung, ginugulpe before the activity, 'di ba gano'n yung lumalabas, eh, na may mga players na, possibly involved dun sa pagkamatay. So, at least na-disprove yun ngayong araw. Lumalabas talaga dito, this was a dangerous activity na hindi naman dapat ginagawa in the first place. At ang pinakamay kasalanan dito ay si Tab Baldwin, okey? Pero yung mga nakapaligid sa kanya, merong mga pananagutan din kasi hindi siya pinigilan, hindi siya nakontrol, hindi nag-ingat. So, meron din pananagutan pero ang main na architect at ang main reason kung bakit namatay si Divine at si Rene ay si Tab Baldwin dahil sa stupid, diabolical, talagang, sadistic training na ginagawa niya kung saan tingin ko mas prefer nga niya yung, mahirapan at muntik malunod yung kanyang mga players to break them down, to break their ego, and to create camaraderie and bonding within the team. Hindi lang niya inaasahan na matutuluyan yung dalawa. Pero that is what happens. When you play with fire, sooner or later, masusunog yung bahay mo. At ganun na nga, everything comes crumbling down for Tab Baldwin. So ang patuloy nating hinihingi, justice for Rene and Divine, tuluyan na itong mga kaso dito at managot yung iba pang mananagot. And of course, si Father Bobby Yap, for his response doon sa nangyari dito, we want him to step down. Okay, so yun, abangan niyo pa yung ibang balita, magre-react pa tayo doon.